Ibinulgar ang ilang miyembro ng kapulisan ang umano'y tunay na pakay ni Pangulong Kuting Jr. sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon sa mga ulat, may mga plano raw ang Pangulo na magpapatupad ng ilang kontrobersyal na hakbangin na ikinagalit ng maraming mamamayan. Inahayag ng mga kapulisan na ang ilan sa mga plano ng Pangulo ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kalagayan at karapatan ng mga Pilipino. Dahil dito, lalong tumindi ang galit ng publiko sa kanilang nalaman. Maraming netizens at grupo mula sa iba't ibang sektor ang nagpahayag ng kanilang pagkakabahala at pagkondena sa mga naturang plano. Ang mga aligasyong ito ay nagdulot ng matinding reaksyon sa social media kung saan nagtrending at ibang hashtag na nananawagan ng pagkilos laban sa administrasyon. Marami ang naniniwala na ang mga naturang plano ay isang hakbang pabalik sa mga kontrobersyal na isyu ng nakaraan, partikular na sa ilalim ng rehimeng Marcos. Samantala, patuloy na hinihintay ng taong bayan ang opisyal na pahayag mula sa palasyo kaugnay sa mga paratang na ito. Ilang mambabatas at civic groups na rin ang nananawagan ng masusing imbestigasyon upang malaman ang katotohanan sa likod ng mga sinasabing plano ng administrasyon. Ayon sa kanila, mahalaga ang transparency at accountability upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Administration. Miss, Madam President, kung magpapalit administration, Madam President, brum, brum, I strongly recommend that we, under a revolutionary form of government, abolish the PNP. Abolish the PNP. Bakit? Bakit, Iking? Madam President, utangin ng mga yan, hinayupak rin, tignan yung ginawa. Tinatadya kayo yung mga tao sa mukha. Mahanip kayo mga putragis kayo. Actually, nagkamali dyan ng administration, ni BBM. Mga bopol nga. Kung sino man in control, mga bopol. Mga bobo nga, sandamakal ngayon yung gustong tanggalin si Bongbong. O, di ba kung hindi kagagawan yun, eh, yung mga tao nananahimik na nga, nag-i-improve ka na nga, eh, yung ganun ba, uy, pwedeng mangyari sa atin yan, ah. Pwedeng sipain din yung mukha ko, ah. Pwede tayong tirgasin ng mga hinayupak na yan, ah, na nagsasalita ang ganyan, biglang may bibira sa rito, ng pepper spray. Utang mga yan, mga traidor, ah. Okay, bakit kinakailangan i-abolish yung PNP? Ako lang naman yun, Madam President, no? Kasi ganito yan, Madam President. Number one, yung Commanding General ngayon, PA Mayor yun. Chief PNP, PA Mayor yun. Class 91. General Marbil, class 91. Ang huling-huling PMA class sa PNP, class 92. So ngayon, yung mga class 92, probably yun yung mga 3-star, 2-star, no? Tapos yung class 93, PNPA na yun. Yun. Yun na ngayong hari-harian ngayon na magiging effective by the time na mag-ruling class ang mga class 93, wala nang PMA, class 92 ang huling class, no? Kasi nagkaroon na tayo ng PNPA. And then nagkaroon ng PNP, Civilian in Nature. Kasi dati PC, Philippine Constabulary, automatic yan, merong mga 61, mga ganon, mga 60, pupunta sa PNP. Siyempre, mamamatay yung iba, nagsasap, RSAP, ganon, regional SAP, commander, mga tas doon nga namatay yung best friend ko si Lieutenant Bob De La Rhea, Brigade. Magaling yun. Magaling na tao yan. Magaling yun. Mas magaling pa sa akin yun. O, di ba? Turn back lang, kaya hindi siya pwede maging baron. Si Bob De La Rhea, original class 82. Number 25 sa klase. O, di magaling talaga, no? Magaling. In his memory, magaling yun. So, once in a while, napapanaginipan ko yun. Once in a while, sinasabi niya,
Bok, dapat revolutionary government eh. Nasabi niya, hindi ako. Nasabi ni Bob De La Rea, dapat revolutionary government. Ganon din di kami dito sa langit. Gera rin eh. Gera rin dito. Mga anghel, labanan eh. Sabi niya ganon sa akin. Kailan ka pa ba mamamatay, Bok? Sabi sa akin. Putang, tantado ka, hindi ako sasama sa'yo. Gago ka. Sarap-sarap ng buhay ko dito sa mundo eh. Galing-galing, di ako mamatay-matay eh. Tapos, yan, magigising ako. Sa dinalaw ako ni Bob ah. Bunkmate. dalawang taong kong kasama yun eh. Mga kalokohan ko, alam niya. Mga kalokohan niya, alam ko. Oh, yun yung ano doon. Magaling yan, sayang, namatay dito tinamaan. Sabog yung utak nun eh. Ay, nag-reinforce lang yun eh. Tapos na, patay. Nag-withdraw na. Yung major niya na kinuha, regional SAP, no? Pag yung major, gago yun eh, no? Sino kaya yung gagong yun? Sige, you stay behind. Para meron akong rear security. Tado, di ba? Laban. O de, sige, stay behind. Dumungaw sa bato yung mista ko. Dumungaw ng ganyan, nilabas yung ulo. Pang! Patay! Kasama niya yung isa naming mista rin. Dalawa sila. Si Manny Felix. Oh. Si Playboy Manny. O, yun, si Manny Felix ang kasama niya. Sipin mo yung kinukuha niya yung utak. Sorry doon sa mga kumakain. Pinupulot niya yung utak at sinalpak dito. Kasi sabog tanggal yung utak eh. Tapos pinipilit lang mawarsya ka talaga doon sa ganun Kaya nga pagka nababalitaan mo yung ganong klase, mga mista mo mamatay, gusto mo patayin lahat ng NPA eh. Puta, nasa Mindanao ako eh, nasa Norte siya. Puta, kaya ako gusto lagi patrolya ako ng patrolya para maibawi. Kaya mainit ang dugo ko sa mga NPA nun. Pero pag nandiyan naman, binubuhay ko. Maawa ka bata eh. Mga bata eh. 17 taon, 15. Tapos nung napunta ako sa Gayan Valley, ganun din kababata, mga kalaban. Mga ngayon, nare-recruit ngayon. Tapos itong mga putragis na mga nasa gobyerno na mga makabayan black, Deny yung mga putragis na mga yan. Isa pa yung gusto ko i-abolish, Congress. Pero PNP muna tayo. PNP. Bakit? So 1993, to which General Torre belongs to the prestigious class of 1993, PNPA. Si General. Ano yun? Diwata ba tawag niya doon? General Torre. Huwag niyo personalin. General Torre. Na kung ganon ang mga senior, kasi ano siya, regional commander, regional PNP. Region 11. 1 star. Kung ako nga masunod mali-mali nga yung ranking ng PNP eh. Bakit? Ilan lang ang 3 star sa kanila eh. Tapos nun 4 star din yung chief PNP, 200,000. Dapat yung organization nila marami silang 3 star, para area. Pero ganun ba? Tapos nun anyway, so problema nila yan. I-abolish naman Madam President, abolish the PNP. Kasi yung 1993 na si Torre, siya ngayon yung isa doon, member ng klase ng PNPA, PNPA. Tapos ganun ang ganun ang dating, ganun ang arrive ni Torre at yung mga naninipa ng muka ng tao na helpless na, umiiyak na, duguan na yung tumutulo na yung dugo rito, putang ng mga yan, sisipain pa ng panakaw, yung mga PO1, PO1, PO2, putang ng mga yan.
ang sarap pagpapatayin. Ang sarap pagsasakalin. Matatapang lang kayo dahil sa ang katapat ninyo, panay mga walang armas. Panay mga sibilyan. In fact, panay mga harmless na sibilyan. Mga PI kayo. But it shows the failure of the organization. The degree of training, the degree of discipline in the organization. No? Kahapon, nung birthday nung mother na wife ko, 87 years old. Maraming salamat sa lahat ng bumate. Maraming salamat. And it's a blessing na 87. Kaya nga, hindi ako nag-vlog. Ko-condition ako. Gusto kong malamig ang ulo. Gusto ko masaya yung araw na yan. Kasi milestone eh. Milestone. May nag-message siya na siya 87 din by October. And congratulations, no? Congratulations. Imagine you reach the age of 87 and some of us will never reach that kasi iba 50 lang patay na eh. And ako ewan ko kung aabot ako ng 80 kasi isa na lang ang bato ko eh. Diba? Binigay ko yung isa kong bato para maduktungan yung buhay ng kapatid ko. Binigay ko yung bato ko. Kaya yung nire-recall akong colonel sa, full colonel, nire-recall ako sa Armed Forces kasi magaling ka, kailangan ka namin. Anyway, alam naman nila na major na ako nung time and grade, major na ako eh. Kung umalis ako, one rank higher, lieutenant colonel. Pero nire-recall ako, full colonel when my classmates were lieutenant colonel. Bibigyan ako ng brigade. Pang general nga yun eh, brigade. Bakit sir? Anong gagawin mo pagka yung nagputol ng ulo, yung Abu Sayyaf? Magpuputol din ako ng ulo. 10 times. Gusto nila yung sagot ko eh. Gaano katagal mong uubusin yung Abu Sayyaf? Actually, kung talagang kumpleto ako ng gamit, sir, kumpleto ng suporta, 1 buwan, okay na eh. Pero masyado na mamayabang yan. 6 na buwan na lang, sir. Para hindi ako masyado nagmamadali. Walang pressure. Tama yan, sige. Oh, you're hired. Sabi nga nun. Balik ka na sa serbisyo. Teka, sir, bakit, sir? Bakit? Nasaan si ganito, si ganyan. Mga ini-enumerate ko. Class 81, Class 82, Class 83, Class 84. Okay, pero kulang eh. Sabi nga nun sa akin. Kulang eh. Kulang yung may daga pa. May daga pa rin. Yung kulang yung makapagdesisyon. Yung mga gusto namin ikaw eh. gusto namin yung ginawa mo sa Nika. Ano yun, sir? Yung pinagmamalaki ng bus mo. Yung basta pinatay mo na lang ng pinatay. Wala nang marami ng kwakyaw-kyaw. Wala nang marami ng pinatay mo ng pinatay. Yun ang gusto namin. Ay, nako. O sige, sir. Ganito kailangan ko. 2 helicopter kailangan ko. May piloto yun, siyempre. Alam ka naman. 2 helicopter. Tapos tangke, sir, sa kumpanya. Tapos isang battery, mga kahit 4 na tubo sir ng 105. Ang kailangan ko ha. Tapos usap tayo sa mapa. Turo ko. Diyan ang resupply. Diyan ang resupply. Pak. Tapos sir, kahit wala ng order, wag nyo na ako shootan ng order. Loose command na lang ako, sir. Para kung ano man yung gawin ko, special ops, wala nang kinalaman ng AFP. Wala naman ako ambisyon na na magtuloy eh. Pero kinuha. Imagine full colonel, yung mga mista ko, lieutenant colonel, o di sana stop yung mga mista ko, no? Mauna ako. Anyway, pero binigay ko nga yung bato ko. Kaya nag-decide ako na yung kapatid ko unahin ko. And
That's a very, very good example how selfless a man should be, you should be. Kumota na ako. Nung ginawa ko yung desisyon na yun, kumota na ako sa langit. Kaya sigurado na ako sa langit eh. kahit marami akong patayin ngayon eh, sigurado na rin ako sa langit. Imagine, duktungan mo yung buhay mo, iduduktong mo sa kapatid mo, no? Sa iba. Okay lang. Pero patay na rin yung kapatid ko, namatay din. O, kita mo, nauna pa siya. Bunso namin. So, yun. Unang pinag-uusapan namin kahapon. Share ko sa inyo. Yung kwentuhan namin ng misis ko, nung nanay niya, mga kapatid, nung misis ko. Dinner lang kami, simple. Tinamad ng kasi siyempre, birthday. Huwag ka na magluto, mami. Kain na lang sa labas. Doon kami, napunta kami sa Mongolian, malapit lang. Ayaw na yung punta ng Saan? Kasi nakatulog kami, puyat kami lahat. Kakamonitor nung walang yung na yan sa ginagawa ng PNP sa KOJC. Kung 6 na araw na rin walang patay yung TV andar na andar hanggang sa makatulog. Pagkagising mo, ayun na naman, makikita mo naman si Boss Dada o kaya si Coach Oli o kaya yung sila Admar, sila MJ. Ay, nako. Sino isa yung babae? Si Tina. Ano ba yun? Ina ba yun? Ina. At saka sila Doc Badoy minsan. O si Jay, no? Sonsa. So, talagang palit-palit sila ng anchor eh. Ngayon si Sas eh. Tsaka si Marlica. Kaya nga alam niyo, kahit ano man yung ganon-ganon, kahit ano mapagsabihan, hindi rin matapos yan. Kasi dinagdagan pa ng polis eh. Defiant yung polis. Kaya dapat talaga i-abolish. Because you have an organization who is supposed to maintain peace and order, and then implement the law. And here you are, we have an organization being paid by taxpayers' money. Kayo, mga PNP, makinig kayo, ha? You are paid taxpayers' money. Putang ina, tapos ganun yung ginagawa ninyo. You are violating the law, not listening to the court order. Tapos dinagdagan nyo pa. Tinutuloy nyo pa yung paghuhukay doon. Ngayon, ginto na yung hinahanap ninyo. Naghuhukay na kayo, may metal detector kayo. Yung heartbeat na pinapakinggan ninyo, heartbeat ng butike o heartbeat ng daga. Kaya kung saan-saan meron dito, hukay doon. Meron doon, hukay doon. Hindi nyo ba nakikita yung... Anyway. Kaya, if Torre is a senior officer now, na by next year, class 93 na ang 92, 93, the younger ones would take the helm of leadership ng PNP. Malamang, PNPA na yan. Can you just imagine the danger of what this country is facing? Tayo, 119 million Filipinos, if yung kalidad ng officer na magiging chief PNP, ganyan kagaya ni Torre. At kung ang hulmahan na pinanggalingan niyan ay PNPA, question mark, wala akong masamang tinapay sa PNP, pero pwede ba pagbabatukan ninyo si Torre? Putang ina, nadadamay yung buong PNPA dahil sa kagaguhan ni Torre. Kampihan niyo si Torre, palat kayo balasubas. Hindi totoo, real talk. Not kayo balasubas. At isikaw si Torre, hayop kang hinayupa ka. Ang tapang-tapang mo, kasi ang dami mong kasama. Saan ka nakakita, General, magsukbit ka ng baril, yung presidente ng Pilipinas nilaglag sabi wala daw baril May isa. Ikaw nga, merong baril ikaw lagi nakukunan, may baril ka. Tapos may 45 ka pa, meron ka pang sidearm. Ikot-ikot ka, para mong war zone yung pupuntahan mo, headquarters ng KOJC, Diyos mio, napakawalang yan ninyo. Anyway, napag-usapan namin ng yung sa dinner kahapon, Kasi tinatanong ko, yung mga kanya-kanya, napag-usapan namin grabe yung ginagawa. Yan yung usapan namin. Grabe yung ginagawa. O, kita nyo,
families here in the Highlands na pag-uusapan, nakikita sa TV, nakikita sa cellphone. Kasi pagka may cellphone, automatic may SOCMED. So, nakakawalang niya kayo talaga eh. So, mga kababayan, nasaan na yung mga taga Mindanao? Nasaan na yung mga taga Mindanao? Nasaan na yung mga taga Davao? 3 million sabi ko sa last vlog. 3.8 million sa Davao and then mga 26 million all over population of the whole of Mindanao. Now, okay na rin, hindi kayo pumunta. Okay na rin, hindi kayo pumunta kasi hinarang din naman sa checkpoint. Okay? And it shows you still respect authority. No. Ngayon, PNP, huwag niyong paabutin yan sa punto na wala nang respeto sa inyo ang tao. Huwag niyong paabutin yan sa punto na ang mismong tao ay idedeklara na outlaw kayo. And anyone wearing a police uniform, yung kulay blue o yung camouflage ng police, will be hunted down. Pwede kayong umabot sa ganon. Kaya kayong mga matitinong polis, pagsabihan niyo yung mga kasama niyo at huliin ninyo yung mga kasama ninyo na tarantado. Hindi yung the other way around. Kayong mababait, tumahimik kayo, tapos nun ang umiiral ay mga tarantado. Bakit? Takot kayong magkaroon, matanggal sa trabaho. Di pera-pera lang kayo. Di dapat talaga i-abolish kasi ang peg ninyo, pera-pera. Puta yan. Pinag-uusapan na yung mga kababayan ninyo to serve and protect. Tapos nun, ang inaalala ninyo, matanggal kayo sa serbisyo, matanggal kayo sa trabaho, may pamilya kasi kayo. Puta, mga napakaramot ninyo, napakawalang yan. Di bali mawala kayo ng trabaho, ginawa niyo yung tama. Wala kayong prinsipyo sa buhay. Hanip kayo. Kaya talagang dapat sa akin, i-abolish kayo. Yun yung sa akin. I-abolish ang PNP. And then, bumuo na lang tayo ng panibagong PNP, Madam President. Panibagong PNP. Kung gusto mo, tutulong ako sa inyo. Ako mag-training ng mga yan Sige, para talagang disiplinado. Ano disiplinado? Mamaya, para itatouch on kayo. So, napag-usapan namin sa pamilya. Mami, ano tingin mo doon sa mga PNP? Tanong kita, Mami. Para iparinig mo yung sagot mo. Ano yung 87 years old? Anong... Walang pinag-aralan. Ano ulit, lakasan mo. Parang walang pinag-aralan. Kita. Brutal sila. Sige pa. Brutal. Walang konsensya. Brutal. Para silang walang pamilya. Parang walang pamilya. Wala namang pamilya iba dyan. Kabit, meron. Hindi bale. Kung gano'n ang gagawin nila sa pamilya nila. Anong tingin mo kay Tore? Ay, nako. Hindi mapagkatiwalaan yan. Hindi mapagkatiwalaan. Wala siyang isang say. Walang isang salita. Kasi 30 minutes, pero biglang lusob, ano? Tapos ngayon, ayaw respetuhin yung korte. Di ba? Kaya dapat, Madam President, hindi lahat masama, may matitino. Pero the way it is developing now, nasaan yung matitino? 200,000 na PNP. Wala man lang magsabi do sa, ilan na ngayon, 5,000 na PNP? Putragis kayo, mali kayo, tumigil kayo. Wala man lang na isang general na PNP. Kung kinakailangan, sige, hatiin na lang natin yung organization. The bad eggs from the good ones. Kasi nadadama yung buong organisasyon. It goes to show, walang kaprinsip-prinsipyo ang organisasyon, ang mga tao. Kasi kayo, mga hinayupa kayo, kahit kayo matitino at mababait, wala naman kayong mga balls, wala naman kayong mga moral fiber para piliin yung mas dapat piliin. Timbangin nyo, ayaw yung timbangin. Ang timbang ninyo, yung sarili ninyong bulsa, sarili ninyong pamilya. Kaya, talagang wala rin kayo, bagsak din kayo. Kaya nga
Hanip kayo. Sa akin, mas maganda, i-abolish kayo. Sa akin, mas maganda, tayong taong bayan, taxpayer, tumigil ang hindi na yung sweldoan yung mga yan. Sa atin, saan kayo nakakita? Na-stress tayong lahat dahil sa mga hinayupak na yan. Mga hinayupak talaga. Ano, aabla kayo? Mga hinayupak kayo? Ha? Malapit na ang oras nyo. Malapit na. No? Sa susunod na vlog, mag-iingay pa ako. Namahinga lang ako eh. Tapos yun, dinagdagan nyo pa ng dinagdagan yung pwersa nyo. Mga gago kayo. Binigyan ko kayo ng ultimatum eh. Na kayo, lay down your firearms, remove your magazines, and then walk out of it. Hindi, nagmatigas pa kayo eh. Nambambo pa kayo eh. Nag-pepper spray pa kayo, mga hayop kayo. Talagang galit na galit ang mga tao sa inyo. Kahit yung mga Pilipino na pro-BBM, galit sa inyo. Kasi kung kayo, mga pro-BBM, at hindi kayo nagagalit dyan sa mga, sa mga ginagawa ng PNP, at sinasabihin ninyo eh, tama lang na masaktan niyang mga KOJC, mga halimaw kayo, demonyo, pare-pares kayo dapat mga mamatay. Nahayop kayo. Desecration. Okay. Para mga kababayan maintindihan ninyo, no? Para maintindihan ninyo, ang ano ko, ang usapan namin, Mrs. ko pa nagsabi, isang retired auditor, no? Mrs. ko pa nagsabi, ito Mrs. ko, napakamalumanay niyan eh, yung matalino yan eh, matalino pa sa akin yan eh. Kaya nga ako eh, no, auditor, state auditor po, ayaw lang magpa-promote, dapat yung commissioner pa eh, pero nag-retire na rin. Nung naging manager ako dito, no? Ayan, manager. Nung manager ako dyan, retire siya. Kasi may trabaho ko. Tapos umalis din naman pala ako. Well, anyway, yun ang bumubuhay sa amin, yung pension, no? Pension niya. Ako wala naman akong pension eh. So sabi niya, walang niya yung mga Tapos, napag-usapan namin, kunwari ako yung may warrant of arrest, no? Isipin niyo mga kababayan kunyari kayo ang may warrant of arrest. Kunyari ako mismo, kaka-vlog ko, may warrant of arrest ako. And then, dumating dito sila, may warrant na bitbit. Pasig din, kasi taga-Pasig ako eh, no? Pero elsewhere, pero hindi sila sigurado kung nandito ako. Umalis ako, pumunta ako sa farm. At tinignan ko yung mga lansones, no? So, aanin eh, no? Aanin na. So, makakatikim na naman ako ng lansones. So, pagdating ng mga polis dito, libong polis. Tapos noon, sasabihin nila, ayan, warrant of arrest. Marunong yung asawa ko. Pagtingin na ganyan, sa Pasig ito eh. Wala siya rito. Sabi. Intindihin nyo wala siya dito. Nasa ibaba siya. Siyempre, hindi sasabihin ng misis ko, saan ako doon? Bala kayo maghanap. Kayo may warrant of arrest eh. Tapos sasabihin, wala siya dito. Pinilit pumasok sa bahay. Tapos nun, inukupan nila yung bahay. Tapos naghukay-hukay na sila rito. Dito pa natulog. Dito ginamit yung CR. Kita niyo yung bugalga na CR. Puta na mga yan. Kung akong commander ninyo, kung akong official ninyo, pagka nakita ko yun, mag-iikot kasi ko kung ako'y official. Bakit? Wala tayo sa sarili nating kampo. Kung yung kampo natin, nililinis natin kada Sabado, kada SI, Saturday Inspection, tapos pumunta lang kayo sa ibang lugar, no? Sa KOJC compound, putya may yung CR, imumudmud ko yung mukha ninyo doon para madala kayo. Padidilaan ko sa inyo lahat yung simento para yung patak ng ihi ninyo, matikman nyo. Mga hayop kayo, mga polis. Gago kayo Kulang kasi kayo, no?
sa Hasing, kulang kayo na ng ano, ma-smash. No? Kulang kayo sa malutong. Ang tatapang ninyo kasi yung mga nandoon na mga tao, walang kalaban-laban. Walang kalaban-laban. Subukan ninyo may dumating dyan 1,000,000 na tao. Ano, lalabanan nyo? 5,000 lang kayo? Kung may 1,000,000 dyan na taong dumating, wala nang respeto kunwari sa inyo. Yung mga checkpoint, sagasaan lang nila. Sagasaan nila. Ano, hindi nyo kami pararaanin? Ha? Paiiralin nyo yung pagka-brusko ninyo, pagka-arogante ninyo? Gusto namin dumaan. Bakit? Kalsada natin to eh. Pagbabawalan nyo kami, ilan nyo na sa checkpoint? 10, 20? O yung sasagasa sa kanya, daan eh, 1,000 eh. Mau-overwhelm yun, dadating yung punto sa ganon. Sige, gawin nyo pa yung kawalangyaan ninyo. Tapos nun, mag-converge lahat doon. Kunyari may 1,000,000, yari kayo. Yari kayo. Hindi na matatakot ang tao sa baril ninyo. Because kayo, kung gagamitan nyo ng baril, lalo kayong mauuwi sa... Bibigting kayo ng tao. Magkakaroon ng People's Revolution. Yun yung sinasabi kong iwasan ninyo. Filipino Revolution. Yun yung iwasan ninyo. Ilang beses nang isaksak sa kokote ninyong mga bobo kayo, yun ang iniiwasan natin na mangyari. Because the moment the people of this republic decide to take the law on their own hands, they will not respect the PNP. And you will all be outlawed. Gusto nyo ba mangyari yun? All it takes is one leader, isa lang, not even Sara Duterte. Not even Sara Duterte. All it takes is one leader na talagang galit na galit at meron ng hinaharbor na sama ng loob sa PNP. No? Marerepress lahat yan from memory. Kunyari, yung asawa niya, ni-rape, o kaya yung anak niya, pinatay ng PNP, sinubsob sa etc. Siya rin pala mismo, hinuli siya, pinlanting ng evidence, nakulong siya 5 taon. May ganun ba? Hindi nyo naintindihan na all it takes is one leader to stand up and then tell everyone, sundan nyo ako. Putangin nyo. Lahat ng polis, makita ko na kayo uniforme ng polis, uupakan natin, huhulihin natin. Kaya kayo, mauwi kayo, matakot kayo, huhubarin nyo yung uniforme nyo. You will all be outlawed. Sige mangyari yun? Ha? 119 million Pilipino, silang kayo? Pinagmamalaki nyo, 200,000? Alam nyo, pagka ang taong bayan, nag-decide na mamatay kami. Like what KOJC is doing, hindi nyo matatakot. No? May 1 million lang ang pumunta dyan, kita nyo, kundi kayo natakot eh. 1 million lang. Tapos pagka pinutukan nyo ng baril, another million will come, another million, and you will be overwhelmed. And later on, magiging rebelde kayo, tutugisin kayo ng armed forces, patay kayo, good luck, patay. All because, ang titigas ng kokote ninyo. All because, panay kayo shabby. Kaya kayo mga PNPing matitino, pagsabihan nyo na yung mga kasama nyo, umalis kayo dyan. So what kung i-violate nyo yung order na lousy? Na illegal. Pero ginagawa nyo yung tama para sa taong bayan. Iikot ang gulong. Malapit na nga umikot ang gulong. O di kayo, magpa-reinstate kayo. Ngayon, yung buong PNP, mapagkakatiwalaan ba ngayon? Hindi, sa akin, lahat yan. Undergo a strict, very strict, unbending na recruitment process. No? Madam President, walang problema yan eh. Iti-train namin yan eh. Train namin yan. Talagang pagsasapakin namin yan eh. Talagang ayusin namin yan. Pagka may tendency na na magwalang yan ng taong bayan, ay talagang pahirapan namin. Hanggang sa mag-quit. 6% authorized casualty. Okay lang mamatayan. Barilin ko yan sa training. Trantado mga yan. Ang tatapang eh. Ang tatapang talaga.
Tapos gagamitin nila yung posisyon nila para mag-terrorize ng mga ano. Okay, hindi lahat. Anong ginagawa ng mga matitino? O 200,000, ibig sabihin, walang pipigil doon sa 5,000? So, ibig sabihin, yung 200,000 na PNP natin, mga walang silbi, mga walang prinsipyo, hindi nyo kayang i-police yung sarili ninyo? Talagang failed institution kayo. Kaya nga, wala ako sa bahay. May warrant of arrest, pinasok. Ang daling intindihin, mga kababayan. Pinasok yung bahay. Tinadyakan yung asawa ko, ginapos, sinadsad yung muka, sinipa pa. Yung 87-year-old, pinaper spray pa. Pinaper spray na patraidor. At ginamit na nila dito lahat ng gamit. Yung hiniga nila, doon sila humiga. Tapos noon, yung CR, doon sila lahat dumumi na hindi man lang nila linisin. Yung mga upos ng sigarilyo nila, kung saan-saan itatapon. Tapos yung mga aso namin, putang ina nyo, mga aso namin, pinagsisipa. Mga hayop kayong tatapang ninyo. Ang dapat sa inyo, firing squad, lahat. Ang dapat sa inyo, Wrath of the Filipino People, WRATH. Hindi yung daga na yung heartbeat ang nakukuha nila. Wrath of the Filipino People. Sipin mo, 87 years old, no? Nanay namin sinasabi, mga ano sabi nyo? Mga walang puso. Walang puso. Oh. Walang konsensya. Walang konsensya. Parang hindi nag-aral. Parang hindi nag-aral. And yet we are paying them. Binubuhay natin sila. Yung pinapakain nila sa sarili nila, sa bisyo nila, sa pamilya nila, galing sa taong bayan. Kaya, Madam President, effective immediately, pagka umikot ang gulong, Madam President, effective immediately, terminate funding. DBM, cut the funding budget, the budget allocation for the PNP. Let them dry out. Putangin na nyo. Sorry. Let them dry out. Tantado kayo, hindi kayo maasahan to serve and protect, and yet you are terrorizing the Filipino people. Shut them down. Madam President, itigil ang PNP. Let us form a new PNP. Una, yung armed forces. Muna, Marines, take charge. Kayo muna ang police functions. Kayang-kaya na AAP yan. And then, kung ano yung natitira na matitino, ipoprocess hanggang sa mapuno natin yung skeleton. And then, i-train natin ng i-train. Kung kinakailangan i-train niya ng 6 na buwan, na panay ang mantra niyan, serve and protect, serve and protect, serve and protect. Lahat ng makarap na sibilyan, sasabihin, opo, mano po. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!